Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at nawain niyo po akong samahan sa ating pagnilay-nilayan ngayon ang mga salita ng Diyos. Ang unang pagbasa, ito po ay mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyon. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang, ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang mag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayon naman po idadako sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangkay, tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Naway atin pong nilay-nilayan ngayon ang ating napakinggang mga pagbasa na ito po'y nagbibigay sa atin lagi ng pagbiyaya at pagpapala, lalong-lalo na po pag-asa sa ating buhay. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig natin na may mga Pariseo na lumapit kay Jesus at humihingi ng tanda mula sa langit. At ayon po sa atin na narinig, ay ibig lamang nilang masilo si Jesus. Gusto nila ng proof, gusto nila ng miracle, pero sabi ng Ebanghelyo, napabuntong hininga si Jesus para bang napagod siya. Bakit kaya? Bakit kaya ganun ang reaksyon ni Jesus? Hindi dahil wala siyang kapangyarihan. Marami na siyang ginawang himala, mga kapatid. Alam naman natin kung kapag tayo po'y nagbabasa ng mga Ebanghelyo o ng Biblia, si Jesus ay gumawa ng marami ng mga himala, na may mga
pinagaling, na galing sa mga matinding sakit, no? Nagpapakain ng maraming tao, no? Yung sa bread na nagiging sapat sa napakaraming taong sumusunod sa kanya, na milagro doon sa kasalan sa Kana. Maraming mga milagrong nagaganap na ginagawa na ni Jesus. Subalit ang mga taong ito'y patuloy pa rin na humihingi ng tanda mula sa langit. Gusto lamang nilang siluin si Jesus. No? Kaya lang kahit gaano karami ang biyaya, kung sarado naman ang puso natin, mga kapatid, kulang pa rin. Kulang pa rin. No? Kaya minsan napatanong tayo minsan, di ba? Hindi ba minsan ganito rin? No? Minsan ganito rin ang ating ginagawa, o ganito rin tayo. No? Lord, bigyan mo ako ng sign. No? Lord, kung talagang mahal mo ako, gawin mo ito. No? Yung mga panalangin natin minsan ay hindi na natin iniisip. No? Basta na lang kung ano-ano na lang ang ating mga sinasabi sa Panginoon, no? Na ating kinukondisyon ang Diyos, no? Yung gusto natin ganito, ganyan ang mangyayari. No? Kung talagang mahal mo ako, Lord, ipakita mo ang ganito. No? Parang gusto natin ang guarantee bago tayo magtiwala. No? Pero sabi ni Santiago sa unang pagbasa at ating napakinggan, no? Sabi doon, ituring ninyong kagalakan kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Bakit? Bakit kaya? Bakit? Dahil ang pagsubok ang nagpapalalim ng ating pananampalataya. Di ba mga kapatid, kapag tayo po'y sinusubok ng napakaraming problema dagok sa ating buhay, lalong-lalo na, no, may mga karamdaman, problema sa pamilya, no? Diyan po tayo sana kumakapit, no? Mas lalo pa nating patatagin ang ating pananampalataya sa Diyos, no? Minsan ang sign ng Diyos ay hindi milagro, hindi miracle, no? Minsan ang sign ng Diyos ay pagtitiis. Pag tayo po'y marunong magtiis, no, diyan po natin mapalaliman ang ating pananampalataya sa Diyos. Minsan ang sign ng Diyos ay problema, no, na nagtuturo sa atin na magtiwala. Okay? Yung kung tayo po'y dumaraan sa matinding problema sa buhay natin, yan sana po ang panahon na kung saan tayo'y mas matatag sa ating pananampalataya at mas lalo pang magtiwala sa Diyos. Okay? Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus ay hindi niya tayo iiwan na hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya ang Panginoon ay patuloy na naglalakbay sa atin, sumasa atin, no? Kaya at dagdag pa rin doon sa unang pagbasa, patungkol doon sa mayaman, sabi ni Santiago ay lilipas din. Ang mahirap na nagtitiwala sa Diyos ay itataas niya. Ibig sabihin, hindi pera, hindi status, hindi comfort ang basihan ng tunay na buhay, kundi ang relasyon natin sa Diyos. Kaya atin itong patatagin na ang relasyon natin sa Panginoon, na hindi po ito patungkol kung anong meron tayo. No? Kung ikaw ay mayaman, no, marami kang pera, marami kang magagawa sa buhay, pero ang relasyon mo naman sa Diyos ay malayong-malayo naman. No? Kaya nga mga kapatid, dapat kung meron man po tayong mga pinagdaraanan sa buhay, dapat natin itong ialay sa Diyos. No? Humingi tayo ng kanyang gabay at tulong sa Panginoon. No? Kaya
ayan po'y magpapatunay kung paano natin pinalalakas ang ating relasyon sa Diyos, no? Sa araw-araw nating buhay, sa hirap ng trabaho, dapat andun din lagi ang Diyos kasama natin, na problema sa pamilya, no? Dapat atin ding isama ang Diyos, no? Kung tayo mayroong mga problema sa pamilya, dapat laging nakasentro si Jesus sa paanong paraan, no? Kapag po tayo may problema, no, dapat si Jesus nakasentro doon. Sa anong paraan? No, tayo po'y laging dumudulog sa Kanya at nananalangin at humihingi ng tulong kay Jesus, no? Sa gitna ng ating problema sa pamilya, naway Kanya tayong patatagin, no? Upang anuman ang pagsubok na darating sa buhay natin sa pamilya man, ay atin itong malalagpasan. Yan po kung tayo po'y marunong tumawag sa Diyos. Lalong-lalo na sa sakit, no? Kailangan nandun ang Diyos sa buhay natin, no? Lord, help. Humingi tayo ng tulong sa Kanya, no? Na sa gitna ng ating nararamdamang sakit ay nandun pa rin ang Diyos sa buhay natin, no? Kaya ugaliing magdasal, manalangin, no? At hingin ang tulong ng Diyos, no? Kaya nga mga kapatid, ngayong araw, imbes na humingi tayo ng patunay o miracle, sabihin natin, Lord, turuan mo akong magtiwala. Lord, bigyan mo ako ng pusong hindi naghahanap ng sign. Okay? Sign, kundi pusong marunong maniwala. Kaya mga kapatid, muli po sana po'y ang mga narinig po ninyo ngayon ay nakakatulong sa ating buhay bilang mananampalatayang Kristiyano Katoliko, na sana po sa bawat pakikinig sa mga salita ng Diyos, ito po sana ay gawin natin itong atin po sanang isabuhay pang araw-araw na buhay natin, nang sa ganon ay patuloy po tayong gagabayan ng Diyos sa bawat pakikinig ng Kanyang mga salita, sapagkat ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon ay lagi itong buhay at nagbibigay sa atin ng pag-asa. Muli po, ito po si Father Roel Humawas, na Sons of Saint Anne, na nag-iwan sa inyo ng isang panalangin. Okay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Diyos namin, nawa po'y yung babasbasan ang mga nakikinig, nanonood nitong na pagninilay namin ngayon, nawa po'y yung hilumin ang kanilang mga problema sa buhay, patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya at bigyan niyo po sila ng mga biyaya at pagpapala, at dinggin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga dasal at panalangin. Ito po yung aming hiniling sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Good night.